Para sa episode na to, pupuntahan natin ang iba't ibang tourist spots dito sa Maynila. Ang una sa itinerary natin ay itong Arroceros Forest Park. Tara, samahan nyo kami. Libutin natin yung loob. Mukhang magandang pang nature tripping to. Libre naman pumasok dito. Meron guard dun sa labas na magpapalagin lang sa inyo. Dito kami ngayon sa Arroceros Forest Park. Lakad tayo. Ito na lang yung natitira na nature park dito sa City of Manila. Ngayon na namin napasok to actually. Oo. Kuha namin sa LRT station sa Central Terminal. Nakita namin to, naisip namin tara pasukin natin, parang bago to ah. Yeah, it looks interesting from the outside. So, buti pinasok namin kasi maganda pala talaga dito. Gaya niya no, may mga paved na mga paths, winding paths. May mga bridge. Oo. Kaya siguro dalhin yung mga anak ni dito or sa mga bata. Oo. Tsaka enjoy nila yung nature. Oo. Tsaka ang perfect nito ngayong summer kasi kung gusto mo makatakas sa init ng araw, ayan, may forest canopy dito. Tara, ikot tayo. Punta tayo dun sa sa edges nito. Tingnan natin kung anong meron. Parang Pasig River na tong parang Pasig River na tong kabila. Diba yung esplanade niya dun sa siyempre dun sa may Jones Bridge nga pala isa.
Pagkalabas namin ng Arroceros Park, pinuntahan naman namin yung Manila Metropolitan Theater. Isa to sa mga landmarks dito sa Central Terminal. At isa rin to sa mga architectural gems ng Maynila. Pwede kayo magpalamig o tumambay dito. Nakakatawa din makita yung mga nakaukit sa cement tiles na kasing hugis ng clock tower. Kung gusto niya naman mag-relax, meron namang malapit na coffee shop dito. Isa ring lugar na pwede nyo mapuntahan pagkababa ninyo mula sa tren ay itong Manila Post Office. Isang maikling biyahe lang mula sa post office ay mararating mo na ang Intramuros. Pero syempre, hindi pwedeng mawala sa itinerary ninyo itong Pasig River Esplanade. Pag nandito ka nga, akala mo wala ka sa Pilipinas eh. Dahil sa ganda ng tanawin na makikita mo.
nasa Carriedo Station ay mapupuntahan naman natin ang lugar ng Quiapo. Tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Pero kilala din ng Quiapo sa pagkain. Historical din tong lugar ng Escolta. Marami ding mga buildings dito na nakatayo na bago pa dumating ang World War II. Kung mahilig ka naman sa Chinese food, siguradong hindi ka talo dito sa Binondo. Isa sa mga iconic na restaurant dito sa Santa Cruz ay itong Ramon Lee. Marami mga nakatagong tourist spots dito sa paligid ng United Nations Station. Pero syempre ang number 1 sa lahat ay itong Rizal Park.
Dito sa loob ng Rizal Park, dito nyo rin makikita yung Chinese Garden. Dito rin kayo makakabili ng mga souvenirs na masasabi nating proudly Filipino made. Isa rin parke na pwede niyong puntahan na malapit sa UN Station ay itong Paco Park. Ang sarap mag-relax dito sa loob, lalo na kapag naririnig mo yung lagaslas ng tubig. Siya nga pala, active din yung simbahan na nandito sa loob. Pinagdadausan pa nga ito ng mga kasalan at iba pang special events. Historical din tong Paco Park dahil dito unang nilibing si Dr. Jose Rizal. At dito rin inilibing ang tatlong paring martir na gumbursa. Kapag bumaba nga pala kayo dito sa Quirino Avenue Station, bisitahin nyo na rin tong Malati Church. Isa kasi to sa tinuturing na landmark sa lugar na to.
Tatawid ka lang mula sa Malate Church. Mapupuntahan nyo na tong Raha Sulaiman Park. Marami ring restaurants na nakapaligid dito, tulad nitong Aristocrat. Malapit dito sa Vito Cruz Station, mapupuntahan na natin ang Manila Zoo. Isa si Mali sa mga iconic na animals na tumira dito sa Manila Zoo. Sa loob ng maraming taon, marami na ring development ang nangyari sa Manila Zoo. Isa sa mga paboritong theme park ng mga kabataan, itong Star City. Buti na lang ay nakapagbukas sila ulit matapos yung nangyaring sunog sa kanila noong 2019. Hindi man ito maituring na pasyalan, pero kung sakaling bababa kayo ng Redemptorist Asiana Station, ay maganda rin mapuntahan ninyo ang simbahan ng Baclaran.
pinakabagong pasyalan na pwede niyong puntahan dito sa Kamaynilaan ay nasa Nia Road. Maraming sumisikat na mga tourist spots sa paligid ng Mia Station. Ang dalawa sa mga ito ay ang City of Dreams at ang Okada. Pagpasok mo pa lang na Okada, sigurado magagandahan ka na sa interiors niya. Sa loob ng Okada, marami rin mga restaurants, mga cafes, at meron din sila ditong all-you-can-eat buffet. Ang pinaka-inaabangan na activity dito sa Okada ay itong fountain show. Marami talaga tayong mapupuntahan lugar dito sa Maynila gamit ang LRT o ang iba nating public transportation. Sana ilibutin nyo rin ang Maynila gamit ang LRT 1. Maraming salamat sa panonood ng aming video. Sana ay makasama ulit namin kayo sa aming susunod na adventure.